for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. RP3 RP3 Alert. RP3 Alert. Air and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso at isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwina'y nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis limang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin inansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan, si Ruel Cortez. Inawit niya ang Iniibig Kita. Si Ruel Cortez, pinanganak to ng November 13, 1957, pero namatay siya nung taong 2015.
April 1. Ayan. Mga pinasikat niya mga kanta yung Napakasakit Kuya Eddie. Siya Yun. pala kumanta niya. Oo, siya kumanta niyan. Marami pang iba kasama yung kinanta natin na yan. Pero itong si Ruel Cortez, yan lang niya, screen name. Corpus talaga siya. Ruel Corpus. At sa edad niyang yun, nung namatay na siya ng 2015, naiwan niya ang 8 anak. Dami niyang naging anak, 8 agad. Ilan taon po siya nung namatay? 1953 minus mo yung 2015. Ganon din yung misis ko. Bata pa siya nung namatay siya Bata pa siya. 15, 20. Mga ganun lang ang edad niya I-minus mo, 2015, 1957. Mga 50s lang siya, wala pang 60s Hindi pa siya, Hindi pa siya senior. Oo. Ayun, si Ruel Cortez. Medyo trending tayo sa mga kanta ni Ruel Cortez mamaya. Ang susunod na mong pong awit ay si Cecil Santos. Awitin niya ang Paano? Paano? Kay Dulce, Tama na, Inigiling Dulce. ininanta pa lang ni Jules. Yan, ito naman si Dulce, ang haba ng pangalan niya Maria Teresa Magdalena Abellare Llamedo Cruzada siya sa asawa niya. Pero bata pa to matanda ka pa ng 1 taon. 1961 lang pinanganak. Siya rin yung tinawag na Asia's Timeless Diva. 1961. Nung nanalo siya sa tawag ng tanghali. Bata pa siya noon. Ha? Bata pa siya noon. Ang galing. Kaya siya pinangalan ng Dulce dahil nung na-discover siya ni George Canseco. Tapos nung pagka-discover sa kanya, ipinaawit sa kanya yung kanta dun sa Miss Dulce Amor, ang ina. Oo. Kaya nabansagan siya ng Dulce. Ayun, na-shortcut yung pangalan niya. Ayan, si Cecil Santos sa awiting Paano? 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 Para po sa inyo.
ate, oh. Napakaraming kanta ni Dulce na pinasikat. Isa yung ano, Ako Ang Nagwagi, di ba? Ayun, yun. Gustong Oo, mga yun. kinakanta ng mga kontisera yan. Doon Eh. siya nanalo. Yun. Tsaka yung Sino ang Baliw. Oh, Yan. Sinong Baliw. Oh, maganda rin yung Sinong Baliw. Okay, pa ano natin, iaawitan natin yung mga kanta na yan. Yan na pagkakanta niyo din sa Ako Ang Nagwagi. Kakantahin ni Ceci. Ang susunod namang awit ay ako na. Kanta pa rin ni Ruel Cortez, Sa Mata, Nakikita. Kuya Eddie, para sa ito. Ang paborito ni Paborito ni Maestro yan. Kuya Eddie na kantahin niya Sa Mata, Nakikita.
namin ni Nick makakapal. Kaya hindi bagay kantahin. Ang susunod namang awit ay si Nicomedes Corong. Awitin ni, Mahimong biyaan mo ako. Wow, Cebuano nga ni. Mga pagbako. Oo, baka maiyak ka dyan, Nick, ha? Practice siya kanina, naiyak pa siya eh. Kailangan Yeah. Pumapasok sa dibdib ko eh. Ayan, na-dead tayo. Sige. Awitin ni Victor Wood. Mahinga ako, imong biyaan. Mahinga ako, imong pahilakon. Pati sa pagod, ang dughan kong samaran. Lamang imong bumi ang imong gisaan. Mahimo nga ako, di mo natagpuan. Pasagdan lang ako sa akong pagbako. Imo ang pagbuo, tumanon ko ang tanan. Mag-antos lang ako kay inayan. Sa payag magahulat ako, kay dito ato ang handunganan. Ang mamuhi, ang matang tugma, maui mga tangan dumanan. Sa adlaw nga mubalik, pinangga ko andam sapnayon ko ikaw, aga kayon ko gayon. Kay iman dugan ko. This is a public service announcement. This is a public service announcement. This is a public service announcement. Nag-detect po tayo ng isang case ng Mpox. Ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023. At ito yung una since the declaration of the public health emergency of international concern. Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao na ipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Wikang ating gamit sa araw-araw sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Daan sa magandang pagsasamahang may lubos na pagkakaunawaan. Gamit ang wikang ating mahal, tayo ay malayang magpahayag ng damdamin at saloobin, maghatid ng magagandang balita at magbahagi ng karunungan para sa ating sama-samang pagunlad. Ating pagyamanin, Filipino, wikang mapagpalaya. Maligayang buwan ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Umagang good vibes. Hype on the Johnnies. RP3 Alert. Kulturang makulay, musikang pampabuhay. RP3 Alert. 1278 AM. Sabi niya, mahi
nila Cecil Santos, ewan ko lang, hindi kung kumakanta. Ni Roel Cortez. Mga bata pa nga siya, hindi pa siya nagsisenior noon eh. 57. Pero ang dami niyang iniwan na anak. 8. Asa na kaya yung mga anak niya, no? Palay natin maganda din silang mag-surface, di ba? Kamukha nila, yan, si El Masculino. Hindi na natin alam, kumakanta pa pala yan hanggang ngayon. Sana nakikinig ka, El Masculino, ha? Ang ganda pa naman ng boses. Oo. Ang susunod nating awitin ay Bituing Walang Ningning ni Sharon Cuneta, Bibigyang Buhay ni Cecil Santos. Ayan, Bituing Walang Ningning. Pala, si Sharon ano to eh, pinanganak ng January 6, 1966. Bata pa din eh. Bata pa. Tapos nagkanong yata ng 4 o 6 na anak. Maliban kay Frankie, kay parang wala siyang anak na lalaki. Meron ba? Sa research ko mukhang wala eh. Parang wala. Panay po ba yan? Ayun. Kakanta si Cecil Santos. Naging ano rin to, no? Top Yes. blockbuster yan eh. Bituing Walang Ningning. Dedicate ko po yan para sa inyong lahat. Sa barangay ninyo. At sa barangay ko po na nakikinig. Kay Ate Unong pala. yun. Kay Ate Leonora Santos. Oo, yan. Para sa iyo to. Yan. Si Ate Bioli rin at saka si Josephine Katindig, si Walter Sunyo, ay ala, kanina pa kayo diyan.
Para sa inyo yan. Para sa inyong lahat. At siyempre, nandyan yung misis ko eh. Mamaya pagalitan ako niyan mamaya. Nay, kumusta na kayo dyan? Maiba tayo, no? Kasi minsan mapupunan ninyo sunod-sunod na isa lang yung artist. Kasi po, mahirap pong maghanap ng kanta na may karaoke. Talaga. Mahirap maghanap po yan. Nandun ang karaoke, hindi namin alam yung kantahin. Paano yun? Kamukha nung kanta ni Yeng Constantino, gustong-gusto kong kantahin yun, yung Ikaw. Hindi ko naman makuha. Tinuturuan pa ako ng misis ko. Kaya medyo, pasensya na kayo. Ganun ang arrangement natin. Balikan natin yung tungkol kay Victor Wood, no, kanina. Si Victor Wood po, pinangalanan tong Jukebox King. Ayun. Tsaka naging Plaka King niya na, siyempre katunggali niya si Eddie Peregrina. Pero siya po ay, hindi po siya Cebuano. Pinanganak siya sa Buhi, Camarines Sur. Bago yumao itong si Victor Wood, si Kuya, noong 2021, nagkaroon ng komplikasyon sa COVID. Yun ang ikinamatay niya. Hindi ko alam. Yun ang ikinamatay niya. Namatay na po. Yun ang ikinamatay niya, yung komplikasyon sa COVID. Tapos, pero yun, or during that time, merong programa yan sa Net25. Isa po siyang Iglesia ni Cristo. At siya doon ay isa doon sa mga yung host ng programa na yon tuwing linggo. Ayun. Sinesenya tayo ni Tekman eh. Ang susunod naman ng awit ay ako naman. Hindi, si Nick. Si Nick ang susunod na awit. Ang aawitin ni Nick ay Buksan ng Aking Puso. Naunsa naman na ini nga kuan. Buksan ng aking puso. Sige. Inawit ni Ruben Tagalog. Si Ruben Tagalog, Buksan ng Aking Puso. Yan. Buksan ang aking puso at nang malaman mo walang iniingatan kundi larawan mo ang pag-ibig na nasa puso ko. Iyong pag-asahan na di maglililo. Aking hirang minamahal kita. Tunay ang aking pagsinta. Buksan ang aking puso at nang iyong makita ang tangi mong larawan, aking sinasamba, aking hirang minamahal kita. Tunay ang aking pagsinta. Buksan ang aking puso at nang iyong makita ang tangi mong larawan, aking sinasamba. Hindi na umiyak. Ano yung word kanina, Nick? Yung bakhaon? Ano yan?
Yung, Ano yun? Meron kang iniyakan kanina eh. yung ano, yung pagbako. Pagbakho nga ni. Oo. Paliwanag mo nga yung pagbakho na yan. Bakit ka naiyak? Kasi doon sa amin yung pagbako, yung pag umiyak ka, yung meron pang sama ka ng loob na bumabakho ka pa. Merong hagulgol. Ay, hagulgol, parang yun. Pagbakho. Kaya kanina nung Sinundan nung naman kasama niya, ko, humagulgol din. pumapasok sa dibdib ko yun. Hindi, nung unang-una nakasama ko to si Nick, umiiyak to eh. Pinagalitan to ni Tessie Lagman eh. Pinagalitan ni Tessie Lagman eh. Kami pareho kaming iyakin eh. Ako pinipilit ko lang na wag akong umiyak. Ayun, ang susunod namang awit na naman muli ay Kumusta Ka Aking Mahal, na inawit ni Ferdinand, si Freddy Freddy Aguilar. Ayan. Buhay pa ho yan, si Freddy Aguilar. Pinangalanan din siyang si Abdul Farid at si Baludoy. Yan ang pangalan ni Freddy sa Muslim. Abdul Farid. Oo, yan siya. Nag-convert pala siya. Oo.
Pasensya na po kayo ganun talaga yung yung karaoke. Kaya Oo. dumating ka na. Nahirapan Ayan. na kami. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Wikang ating gamit sa araw-araw sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Daan sa magandang pagsasamahang may lubos na pagkakaunawaan. Gamit ang wikang ating mahal, tayo ay malayang magpahayag ng damdamin at saloobin, maghatid ng magagandang balita at magbahagi ng karunungan para sa ating sama-samang pagunlad. Ating pagyamanin, Filipino, wikang mapagpalaya. Maligayang buwan ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
kumakawit. Sumusunod lang. Ah, magkwentuhan pa tayo, mahaba pa yung oras natin. Anong pinagkakabalan mo ngayon, Cecil? Wala kayong gig? Wala po. Wala pa. Wala pa. Kasi hindi pa Inaayos pwede pa. si Ed. Oo. Kasalukuyan pa lang. By September 22, andyan na po kami sa recording. Oo. Kami naman nila, si Lagman, si Rafael Centinera, sino pa ba? Si Leia Jones. Alam ko kasama rin si Olive Si Olive Zamora. Si Sinen Garcia. Si Tony Lagman. Sino ba? Si Chris Lagman, alam ko kasali din Sino yung mga nandun? Nakalimutan ko si Cynthia. Si Cynthia Garcia. Nalimutan ko. Pero nandun din sila. Nag-meeting na kami. Live tape. Tape as live. Yan. Gagawin sa El Magistrado sa lugar ni Judge Eugene Paras. At kakanta rin siyempre rin si Judge. At yun ay magaganap sa September 1. Ng alas 3 ng hapon. Live yun. Pero lang, YouTube channel. Sa YouTube. At saka sa live streaming sa Facebook. Makapakinig nga. Oo. Ayun. Doon sa mga GC namin, nakalagay doon Berdayap, not sure Tapos si Eddie Suarez, not sure. Kuya Ite, hinahanap ka na nila doon. Ayun. Ikaw, Nick. Ang dami tumatawag sa'yo dyan Ang dami tumatawag sa'yo. Sige. Ano sasabihin mo? Sige, ikaw na. Ano yung tawag doon? Imbitahan mo yung mga kababayan natin na mga makinig dito sa programa natin. Nakikinig yung mga pamangking ko at yung mga pinsan ko dyan sa Santa Rosa, Laguna. Maganda nga gabi po sa inyong lahat. Sa Maupay ngayon. Maupay gabi sa iyo. Maupay. Nung araw, nauna kong natutunan waray May nililigawan akong waray nun Nasta wala na sa isip ko. Medyo, hindi ako masyadong na-expose. Pero, napunta rin ako dyan sa mga lugar sa Samar, sa baba ng Bato, yun, Tacloban. Ayan, ang dami ko naging boss ng mga taga riyan. Ang last number po natin ay Bulag, Pipi at Bingi na inawit pa rin ni Ferdinand. Ayun, Pascual Aguilar. Si Abdul Farid. Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Anyo ng kulay ng mundo, sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala, kaibigan, sinilang ka mang ganyan. Sang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsan nauutal. Patungo sa hinahangat na buhay na banal. Ibigin mo mang umawit, hindi mo makuhang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yong pumapansin. Sampung daliri kaibigan, diyan ka nila pakikinggan. Bibig ka man ng isinilang, nakila ka sa sinuman. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinahangat na buhay na banal.
Ano sa'yo ang musika, sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid, awitan ay di madinig. Pagpalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. Sa isang bing katulad mo, walang daing, walang ulo. Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin na buhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsan nauulan. Patungo sa hinangat na buhay na banal. Di makita, di madinig, minsan nauulan. Patungo sa hinangat na buhay na banal. Maraming salamat sa pakikinig po ninyo. Higit sa lahat, yung mga nasa ibang bansa kagaya nila Bas Aragon o si Violeta Aragon. Magandang gabi sa inyo, Simply Bas. At salamat sa pagsuporta nyo sa aming programa. Sila Ate Bioliap, si Josephine Katindig, si Walter Sunyo, yung mga taga-barangay Kaunlaran sa lugar ng bandang Cubao. At marami pang iba na hindi natin na-mention dito, kagaya ng mga taga-Japan, sila Juni Tatsumi, sino pa ba? Yung mga sila, ano to? Yung mga pangalan nila kasi pangalan sa pang-Facebook eh. kaya hindi natin mabanggit. Oo. Yun, hanggang sa muli, hanggang sa Sabado, magkita-kita tayo uli sa ating programang Kundiman at Iba Pa. This is a public service announcement. Nag-detect po tayo ng isang case ng Mpox. Ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023. At ito yung una since the declaration of the public health emergency of international concern. Mpox,